Hi there! Mga katanungan ay sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito po ang programang katuwang ninyo sa usaping batas, serbisyo publiko, politika, siyempre maging sa kalusugan. Ito man ay pisikal o espiritual. Ako po si Dr. Edwin Bien, pansamantalang humahaliliya sa kapartner natin na si Ms. Cheryl Cosin dito sa Sagot Kita. Sa mga kababaihan dyan, para sa inyo ang health episode natin today. Katuwang siyempre ang MX3. Alam nyo po, mahirap maging babae daw, sabi. Minsan, hindi natin alam, nandyan daw yung may dinaratnan sila ng regla at kirot na napakasakit. Yung iba, dumaraan naman sa hirap ng panganganak na ang sabi nila, kalahati daw ng kanilang paa ay nasa hukay na. At siyempre, kapag nag-iedad na, dumarating naman yung menopausal stage kung saan ang dami-dami nilang nararamdaman. Nagiging mainitin ang ulo, nagiging irritable, at kung ano-ano pa. Kaya napakahalaga talaga na nagpapatingin po ang mga kababaihan sa kanilang doktor, espesyalista, lalong-lalo na sa OB-gynecologist, para mabantayan ang inyong kalusugan. Yan para mababawasan po yung mga sakit, yung mga komplikasyon na pwede nating maranasan dahil iba-iba nga naman ang life cycle ng kababaihan. At syempre, dahil 2025, gusto nating simulan ang taon na ito na pagbabantay ba sa kalusugan ng kababaihan. Ang ating question of the day nga, para sa mga babae po dyan, sama na natin yung mga kalalakihan, yung mga mister po ninyo. Paano nyo inaalagaan ang inyong sarili bilang babae? Ulitin ko paano nyo inaalagaan ang inyong sarili? Kung may gusto po kayong i-share, napakadali. Mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Baka kasi, isa na po kayo doon sa 5 na maswerteng makakatanggap ng regalo mula po sa ating MX3. Ayan. Yung MX3 po na kapsula ay tested and proven. Nakakatulong ito para makaiwas sa pain and discomfort. Siyempre, kasama na roon ang proper diet at ang ating healthy lifestyle. Napakaganda na alagaan natin ang katawan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Dahil let's be honest, hindi naman natin nakakain na sa ngayon yung mga masusustansyang pagkain dahil busy-busy tayo. At ang kinakain natin kung ano ang available sa labas o kaya usually junk food tayo. So mabuti na rin na meron tayong sustansya at nakita ko po iyon sa tulad nito na balat ng mangustin. Imagine niyo, all Filipino product, ito ngayon ay hinihirang sa iba't ibang bansa. Ayan. So simulan na po natin ang ating talakayan, pero mamaya-maya po tatawagin ko ang ating panauhin. Okay. Unang-una, ang daming problema ng babae, sabi nga, kumpara sa lalaki. Well, siguro nga dahil stronger sex daw ang babae. Totoo ba? Naniniwala kayo? Parang mga kalalakihan, ayaw maniwala na stronger sex ang babae. Isipin nyo na lang yung comparison Direk Aaron, pinakamabigat na pinagdaanan mo tuwing Mayo kung saan may pinutol na maliit na balat lang sa iyo. O, di ba? Ang tawag doon, circumcision. Ikumpara mo naman sa kababaihan yan. May mga babae na pinagdaraanan yung panganganak, 3, 4, 5. May nakilala nga ako, 100 pa Talaga? Talaga! Natural or normal delivery, normal vaginal delivery. Spontaneous yun. Alam mo bang hinihiwa yun? Akala ng iba, basta na lang lumalabas, ay mamaya ikikwento ko po ang aking experience nang ako ay dumaan sa kamay ng ating panauhin. Ginugupit po yun, tapos tinatahi na lamang uli. Hindi cesarean yun sa normal vaginal delivery. So, mabigat yung kanilang pinagdaraanan. And of course, may mga iba na yung kanilang buwanang dalaw ay sobrang kirot na kung tawagin ay dysmenorrhea. Yung iba nga, hinihimatay na. Yung iba, hindi nakakapagtrabaho. Yung iba, nagsusuka na akala mo grabe ang sakit. That is one. No? Advante tayo ng kaunti. Pagkatapos ng kanilang teenage years. Yung iba, during the reproductive age years. 16, 17, 18 onwards, ang pagdurugo umaabot ng 4, 5 o 2 linggo.
Grabe na halos mahimatay na sila sa sobrang dami ng kanilang inilalabas na dugo. Itatanong natin yan mamaya sa ating panauhin. Dysmenorrhea, menorrhagia. Ano ang tungkulin ng kanilang ovaryo dito sa problemang ito? May mga tumutubo ba na maliliit na cyst dito? Paano ginagamot at tinutulungan ang mga tulad nito? Now, another thing. Punta naman tayo sa panganganak. Mamaya itatanong din natin ito kasi naitatanong sa akin, bagamat napag-aralan natin pero hindi po tayo OB-gynecologist. Bakit nga ba may mga nanganganak na pagkatapos nilang manganak, nagdadaan sila sa napakalalim na depresyon? May ilan nga po akong nakilala na nakapagpatiwakal. Mayroon po, relative ko pa naman, sa Bicol po, ang asawa niya ay sundalo. Nakuha po niya yung baril ng babae. Nakapanganak pa lang, wala pang 3 months yata yung baby. At kinitil ang kanyang sariling buhay. Postpartum depression. Gano'n to katotoo? At paano natutulungan ang mga babaeng ganito? Okay. Ngayon, punta naman tayo doon sa ayaw muna magbuntis. Ano ba ang pinakamaganda? Pildoras? IUD? Yung pong itinatanim sa braso, yung mga Provera kung tawagin, alin dito ang pinakaligtas? Kung kayo po ang mamimili, ano ang inyong pinakapabor na gagamitin? And last, punta po tayo doon sa menopausal stage. Pagsapit ng 60s and above, yung mga sabi nga pinagtaksilan ng buwan ng dalaw. Bakit nga ba natutuyot sila? Tuyot all over! Natutuyot mula sa buhok, sa balat, pati sa luha. Nababawasan daw yung kanilang pagluluha, pati yung kanilang laway, pati na rin yung secretion sa kanilang puwerta. So, ano nangyayari? Nawawalan na sila ng gana. Ito naman si Mr. Katok ng katok, kalabit ng kalabit, ayaw naman ni Mrs. Dahil masakit na nga, ay papaano nangyayari? Di nagiging dahilan ng pag-aaway. Buti kung away lang. Minsan, sumasa kabilang bahay. Kita nyo na, ang daming problema ng isa pong babae at mamaya po, ito ang ating lahat itatanong sa ating panauhin na doktora. Paano nyo pinangangalagaan ang inyong sarili? Siyempre, nandito na po ang ating panauhin pagdating sa health and wellness. A journey to promote women's wellness ang kanya pong forte. Maikwento ko lang po sandali, naging residente ko po siya sa Makati Medical Center. And that's a very, very long time ago. More than 30 years ago. Isa sa mga pinakamahusay na residente ng Makati Medical Center. At naaalala ko po, cute na cute din po siya. Napa-under po ako sa kanila nung duty po kami under OB-gynecology. At marami pong natutunan ang inyong lingkod. Kasama na rin ng aking mga co-interns at naging inaanak nga po niya ang ilan doon. Napakabait po niya. Si Doktora Annabel Nabi Aherrera. Alam niyo kung bakit nag-intro muna ako bago niyo panoorin itong video na to? Doktora, kung naririnig mo ako, natatandaan kitang mabuti dahil binigyan mo ako ng demerit during my tour diyan po sa departamento niyo. Kasalanan ko rin naman. Maikwento ko, alam niyo po kasi nagpapaanak na po kami at that time. Yung na-assist ko po, ang tawag sa kanya Gravida 10. 10 na yung kanyang naging anak. Normal delivery. Pag higa po niya, biglang sumirit. Yung kanyang panubigan, tinamaan ako sa mukha. Sumunog kagad yung bata. Hindi ko nasalo. Napunta siya doon sa bowl, sa ilalim. Direk Aaron, yung patunog mo dyan. Di tumunog yung bata. Kinuha ko na lang siya doon sa bowl. At doon nakita po ako ng ibang mga kasamahan ko po. At ako ay nai-report. Ayun, ako ay nakatanggap ng I think 1 linggong repeat service. So, hindi ko malimutan ang aking residente pong ito na napakabait. At panoorin naman natin ang kanyang introduction dahil siya na ngayon ang chairman o chairperson ng Department ng OB-Gynecology sa Makati Medical Center. Please, let's watch this.
As a women wellness advocate, feminine well-being should be at the top priority in the health list of the young and the not so young. This is a full woman's life cycle that she goes through each phase, carrying a certain experience. So each one of us must be mindful and fully understand the complexities of the life cycle from infancy, childhood, adulthood, pregnancy, childbirth, pre- and postmenopausal and geriatric phases. Can you identify where you are in this life cycle? What is your story? Wow, napakaganda naman po. So, let us welcome, before natin tawagin si Doktora, ipakita naman natin yung kanyang poster, My Journey to Promote Women's Wellness. Pwede ba, Direk? Ayan. Okay. So, kita nyo naman how pretty ang ating chairperson ngayon. Let us welcome Doktora Nabi Aherrera. Hello, Doktora. Doktora Nabi? Doktora Nabi? I know you're very busy. I'm fine. Hi. Parang kayo. Okay. Pinakita natin yung video po ninyo, Doktora Nabi. May I call you Doktora Nabi, ha? Kasi yun ang term of endearment namin dati sa iyo, eh. Sure, anytime. Baka gusto mo, Doktora Ada. Yan ang aking pangalan ngayon. Doktora Ada. Yeah, but it's actually okay lang, Nabi. Because okay. Ada Doktora is my... Yeah, just call me Nabi. No problem. O sige po, Doktora Ada, what is this, My Journey to Promote Women's Wellness? Ano po itong advokasya dito? Okay. When I turned 60, of course, I'm telling you my age na. What? Really? So when I turned 60, I thought I needed to pay forward. I've been blessed with a good OBGYN career. And I've encompassed, as you showed the video, diba? Opo. The life cycle of a woman. So I wanted to increase awareness and make sure that feminine wellness will be in the top priority list in a woman's life. Kasi napapabayaan yan. Ang daming mga experiences, both personal, intimate, na experience ng mga babae, and they have no awareness of what's happening, okay, to their bodies. And alam mo yon, you cannot just talk about anything under the sun, kasi especially when it comes to intimate personal wellness, diba? So, established this Aherrera Wellness Group in 2018. Oh. And 2018. So this has been moving on. Ang purpose ko dito is to be a catalyst and to empower women to be what they're supposed to be and to achieve three things: wellness, health, and happiness. At the end, kailangan you should live your life to the fullest. I think you can see that in the video that I showed. So, yun wellness na gusto kong i-achieve. Increase awareness. By doing this, I give educational reels, lectures, webinars, just to make sure that women will understand the changes that they experience in every life cycle or every segment in their life cycle. Kaya, let me just say, as a pediatric adolescent gynecologist, so I also handle teenagers or pubertal girls, tapos childbearing, tapos perimenopause, postmenopause, and then at the end, geriatric. Yung mga matatanda na hindi nila alam, di ba? Kala nila, mabuhay na lang sila, they have to accept this. Pero madaming solusyon, madaming alternatives na pwedeng
paano ba ito? Matuklasan and to help the women. Well, nakita ko sa Facebook mo, Doktora Ada, no, na may mga ano kayo, may mga medical mission kayo. Is that what part of what you're doing? Yes. Oh. Yes. Yes. What particularly it started with a group of caddies. Alam mo yung mga caddies, mga golf caddies. Golf caddy, oh. Yes. So women. So what I do is we provide pap smears. Oh. You'll be surprised. Madaming mga babae, hindi nila naintindihan kung bakit kailangan magpa-pap smear. They don't understand this. So because cervical cancer is what? One of the top 3 leading causes of cancer in women. That's breast, okay, and then cancer of the cervix, and then the colon. Yan ang mga top 3. Oh. So, importante, dun sa breast, dun sa medical mission, bukod dun sa pap smear, meron din kaming mammography. Meron din bone densitometry. It really encompasses whatever needs to be addressed. Oh, that's technical. Ayan. Technical yan. Naghang lang. Okay, Doktora Nabi, mayroong gusto mamayang kumonsulta po sa inyo na mga tao. May indigent pa nga dito. Pero ang dami nang pumasok na question kagad. Bibilisan ko yung mga question related dun sa life cycle, Doktora Ada, ha? Sure. Okay, sure, number 1, ito, tanong ng mga kabataan. Bakit daw sumusobra ang sakit na hindi na makapasok ang mga high school girls kapag panahon ng kanilang menstruation? Doktora Ada. Okay, ganito yon. Merong 2 klaseng entity yan. May primary dysmenorrhea. Napakinggan ko yung sinabi mo, yung masakit. Pero ang tawag doon, dysmenorrhea. Meron tinatawag na primary dysmenorrhea. Part and parcel of the menstrual cycle yon. Bakit nagkakaganon? Kasi ang matres, pag nagre-regla, yung mga blood vessels, bumubukayan, nagdadilate. So yung flow ng blood, okay, yon ang nagkukos ng discomfort. Okay, that's one. Number 2, namamaga, may congestion, yung likod ng matres, yung mga blood vessels. There is an inflammatory process that also goes together pag nagme-mens. Kaya sumasakit ang puson. Okay. That's a primary dysmenorrhea. Yung tinatawag na secondary dysmenorrhea, may problema ang matres. Okay. Pwede yung tinatawag na endometriosis. Ano ba ibig sabihin nito? Na tuwing nagre-regla ang isang babae, imbis na lahat ng dugo lumalabas sa matres from the uterus, ay bumabalik. Pag bumabalik sa matres, naiipon at naiipit yung mga natitirang dugo sa muscle layer. Kaya ang matres kumakapal. So tuwing nag-empty siya, sumasakit ang puson. Yun ang secondary dysmenorrhea. Okay? Dr. Ada, okay. Mayroong pumasok kasi na bagong question uli rito. Sige. Okay lang po ba? Dr. Ada, itong next question daw. Alam ko, ang daming yung gustong ipaliwanag dyan sa matres, no? Ito naman, reproductive age na siya. Siya daw ay gumagamit ngayon, reproductive age na siya. Binigyan daw siya ng Depo-Provera ba o Provera. Bakit daw yung mens niya umaabot ng 2 linggo? Pagkatapos siyang binigyan ng Depo-Provera or kaya siya binigyan ng Depo-Provera dahil pagkatapos daw po. Yun ang kanilang napiling contraception. Okay. Ganito yon. Kung Depo-Provera ang contraception niya para hindi siya mabuntis, ang Depo-Provera, binibigay yan every 12 weeks. Okay? So kung regular ang pag-inom niya pag injection niya every 3 months or that's 12 weeks,
dapat hindi na siya nagre-regla. Oh. Pero kung nagdi-depo provera siya at nire-regla pa rin siya, may diferensya. Kailangan magpatingin siya. Okay. Ayun. Yan, magpatingin daw Ayan. po kayo. Yun ang payo ni Doktora Ada. Ngayon, Doktora Ada, may gustong isang pumasok na kakilala po kayo dahil syempre sikat si Doktora Herrera. May gusto namang itanong po sa inyo. Ito ay related daw sa kanyang matris na may parang tumutubo doon. Let us welcome Miss Sarne. Are you there? Hi. Ayun. We have Doktora Ada Herrera here. Please go ahead with your question. Hello. Yes, I'm so excited. Doon, nako, alam mo, ang problema ng mga medyo nasa, mature age na, sabi nila, bakit ganoon, nagkakaroon kami ng mga pangangate, at saka yung pag-dry, bakit nagkakaroon ng ganong pangyayari? At meron bang solusyon doon? Dry na daw siya, Doktora. Ay, hindi sinabi lang ng kapitbahay ko, Dok. Bakit? Hindi ko marinig, hindi ko maintindihan. Bakit daw sa pag-iedad nila, nagda-dry na daw siya? Ayun, nagda-dry tapos kumakate. Ayun, nahihiya siyang sabihin na siya yon. Okay, simple lang yan, simple. Okay. Pag nag-menopause na, sige, let's say, tandaan natin, okay, meron, nakikita ba nito? Nakikita ba po, ng audience? kita, Doktora Ada, kita, ang ganda. Okay, nakikita to, no? Opo. Okay. Okay, ito ang matres, ito ang modelo ng matres. Okay. Ito ang tinatawag na bahay bata. Opo. Okay. So, lahat ng nakikita nyo dyan, yan ang mga myoma, yan yung parang polyp, ito yung sinasabi ko kanina na pag nagre-regla, bumabalik ang dugo, adenomyosis. Okay. Ito ang fallopian tube. Opo. Ito ang ovaryo. Okay. Ano ba ang pinaka-importanting role ng ovaryo? Siya ang nagbibigay ng hormones, female hormones sa atin. Mm-hmm. Okay. Ang unang hormone ay estrogen. Okay. Ano ba ang ginagawa ng estrogen? Para maintindihan ng mga kababaihan na nakikinig sa atin. Opo. Dalawa ang purpose niyan. Ang estrogen, pinapakapal yung lining ng matres. Tandaan natin, walang ibang role ang matres kung hindi ikarga ang isang pagbubuntis. Kung hindi mabuntis, nagre-regla yan. Nilalabas niya yung mga natitirang laman dyan at magiging dugo. So, ang estrogen prepares the uterus always for a possible pregnancy every menstrual cycle. Number 2, the second role of your estrogen is it provides egg cells, yung tinatawag na follicles. May laman niya na itlog. Yung itlog na yan, kung normal ang cycle nyo, may itlog na lalabas sa kalahati ng regla sa fallopian tube. Ang tawag na prosesong yan ay ovulation. Okay. So, kung yung itlog ay nagta-travel dito sa fallopian tube, kung walang semilya na nagsiswimming dito sa puwerta, kaya't sa matres, yung itlog na yan ay pupunta sa matres at magdidisintegrate, mawawala, kasama nung makakapal na lining at magiging regla. Opo. Okay. Now, the next hormone is progesterone. Progesterone is only released from the ovaries. Lalabas lang po yun kung may ovulation. Okay. Pag walang ovulation, walang progesterone. Kaya paminsan, ang mga babae, alam na natin, pag nag-i-irregular ang regla, dumalakas, dumadalas, baka ang unang-unang iniisip ay hormonal imbalance. Walang balanse ang estrogen at saka progesterone. Okay, balik tayo dun sa question or yung concern ng ating kaibigan.
Opo. Nagda-dry. Okay. So, pag ang babae nasa perimenopause na stage, ibig sabihin nun, hindi pa minsan lumalabas ang estrogen, progesterone sa kanyang ovaryo, nag-i-irregular ang balance, tapos ang nangyayari, nagiging menopausic na. Anong ibig sabihin nun? Hindi na nagre-regla. So sa makatwid, kung hindi na nagre-regla, what happens? Wala nang, okay, nag-retire na ang ovary. Wala na siyang estrogen. Pag wala estrogen, yun ang reason kung bakit nagda-dry ang puwerta. Yun. So, walang estrogen, okay, nangangati din. Kasi nanunuyo. Tandaan natin, tatlo ang importanteng factors para yung puwerta natin ay maging healthy. Number 1, estrogen is important to maintain the structure and to maintain the status. Ang ibig sabihin ng status, may moisture, may wetness, walang dryness, and to prevent mga bacteria or discharges. So that's number 1, estrogen. Number 2, ang pinaka-importante ay yung pH ng vagina. pH? Why? pH. Kailangan acidic ang pH ng vagina natin. Oh. Okay. To be acidic. Anywhere from 3.8 to 4.2. And number 3, meron tayong tinatawag na lactobacilli na currently and naturally occurring sa puwerta. So, kung kulang ang estrogen natin sa ating puwerta, pati yung lactobacilli na nagkukulang din yan, yung pH na kailangan naging acidic, alright, nagiging alkaline. So, ang nangyayari dyan, nawala na ngayon yung estrogen levels mo, absent na siya, yung pH ng puwerta ay hindi na acidic, mangangati. Okay? Ayun. Importante Doktora, din. yung nababanggit mo lagi yung pH, ano, may mga babae na ang ginagamit po nilang panghugas ng puwerta nila, yung napakatatapang na sabong panlaba. Eh di ba ang taas-taas ng pH yun? Eh, masama po ba yun? Eh di ba? Buti na tanong mo. Opo. Yan. Correct. Okay. Kailangan acidic, ha? I have to emphasize this. Because there are many commercially, okay, produced feminine washes. Kailangan importante, titingnan nyo, susuriin nyo, ano ba ang pH ng inyong ginagamit na panghugas. Yun. Alam mo, bago lumabas yung mga, all these other feminine washes, Opo. ano ba ang ginagamit ng mga matatanda? Ano daw? Lola ko. Ano daw? Ano? Aywan ko po. Tubig? Ano daw? Hindi. Hindi tubig? Suka. Suka! Suka! Ang ginagamit nila okay. ay suka. Bakit? Acidic ang suka eh. So maglalagay sila ng konting suka, lalagay lang sa tabo, o di yung panghugas. That will prevent also yung mga bacteria. Naging uso na lang yung mga feminine wash. Yun. Yeah. So, okay ka na? Okay ka na, Miss Sarne? Yung sukang lambanog o sukang tuba, yun, maganda yun. Iloko. Sukang Iloko. Doktora, meron may isang emergency caller dito, Doktora. Alam mo, biglang ang dami mong tawag. Sige, Doc. Thank you so okay, much. maraming salamat, Miss Sarne. Suka ang solusyon po sa inyong problema. But Miss Sarne, soon you will be able to hear from me because a feminine wash that I formulated will come out soon. Oh, It yeah. is actually, the pH is acidic. Yan. Okay. Ipakita nyo rin sa akin yan, Doktora. Ha? Doktora Ada. We have another caller. Right now, we have Edith Dabu. Gusto rin kumonsulta, Doktora Ada, if you don't mind, ha? Sure, go ahead. Hello, good afternoon. Yan po.
Yes, Dr. go ahead. Edwin, salamat at naging guest mo ay babae. Meron kasi akong isang katanungan. Siguro, nakakahiya ba o hindi? Kasi sa edad kong 70, sabi nila, nanunuyo na daw. Mula po, nag-asawa po kasi ng pangalawa, 60. Pero, sabi niya sa akin, hindi pa ako dry. Hanggang mawala siya, sabi niya, ano bang ginagamit mo? Sabi ko, wala. Kahit kailan, hindi po kami gumamit ng anumang, ano yung tawag doon? Basta yung pagtanggal ng dry. Siguro, tama yung ginagawa ko. Kasi po, tama yung sabi ni doktora, yung tubig na panghugas ko, nilalagyan ko po ng 1 kutsarang suka o 2 kutsara. Kasi narinig ko po yan sa isang guest sa radyo na dapat daw ang panghugas, lagyan ng suka. Anong katanungan nyo, Ma'am Edith? Anong question nyo? Hindi ba, kaya baka may sakit po ba ako o wala? Bakit kasi hindi pa sabi ni... Yun. Hindi naman po ako ganun. Ano pong tama ba yun o may sakit ako? Dr. Ada, ito related, 70 years old. Hindi pa raw siya nagda-dry. Gamit nga niya yung payo mo na suka. Dagdagan ko yung katanungan niya. Intimate relationship, doktora. Pwede pa ba yung mga 70 na nakikipagsiping sa kanilang asawa? Perfect. Anong perfect? Perfect. Tingnan mo. Kaya siya masaya. Masaya kasi siya. Okay. That's why wala siyang nararamdaman na masakit pag nakikipagtalik siya. Hindi siya dry. Kasi she's enjoying it. So, lucky for her. Swerte ho siya. Continue what you're doing po. Ayun. Kasi kung meron ho kayo talagang dryness, katulad po nung ibang mga babae po dyan, or yung talagang feeling nila na, ay, miski na anong gawin nila dry, meron hong solusyon. Meron hong tinatawag na estrogen cream na pwedeng ilagay sa puwerta. Parati hong may solusyon po tayo sa bawat concern ng mga babae. There's always a healthy option and healthy solution. Congratulations po na wala ho kayong problema. Dahil ho siguro masaya ho kayo. Happy po kayo. Yun ang pinaka-importante. Continue what you're doing. Oh, thank you very much. Pero isa pang tatanong ko, doktora. Tama ba sa pag-breakfast ng isang katulad ko is vegetable, at saka yung gatas, and then prutas, halimbawa, insaladang any kind of green leafy vegetable. Kasi hindi po ako, sa totoo lang po, mula po nung hindi po ako nagdagdag ng timbang. Lagi akong 49 ang timbang ko lang. Kahit nanganak na po ako, hindi ako tumaba. Tama po ba yung ginagawa ko? Alam ho nyo, di ba meron hong sinasabi sa English, pag hindi ho sira, wag hong aayusin. If it ain't broke, you don't have to fix it. So if it works for you, that's fine. Ang recommendation ko lang po ay to eat 4 servings of fruits and vegetables a day. Ano ba ang measurement ng serving? Isang palm. Isang palad. 1 serving is 1 palm size. So you only need 4 or 5 servings a day. Tumatawag po sa inyo, pakisagot. Tumatawag sa inyo. Ganun po ba? Ayun lang ang concern ko, Dr. Edwin and Doktora. Thank you very, very much. You're welcome po. Opo. Keep happy. Opo. Keep happy. Okay. Nandyan, Dr. Ada? Yes, all go right, ahead. we have a third caller. Ito, matindi naman po yung kanyang question. Siya po ay nanggaling na sa iba't ibang mga klinika o ospital. Tinanggihan po siya. Hindi ko alam kung bakit. Sobra-sobra daw ang pagdurugo niya sa puwerta
na bumagsak na daw yung kanyang hemoglobin at hematocrit. Mabuti siya pa po ang patanungin natin. We have Ma'am Nina Ranieses. Pwede po ba natin ipakita, direct, yung picture po ni Ma'am Nina? Hello, Ma'am Nina. Hello po. Nandito na po si Doktora Ada Aherrera. Opo. Pwedeng pakikwento nyo po yung inyong naging problema? Ay, no, ano po kasi, nung last, itong December lang po, nag-umpisa po yung akala ko po kasi monthly period po. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na po hanggang ngayon. Ilang taon na po kayo? 48 po. Ilan po ang naging anak? 7. 48. Buwan-buwan po kayo nagre-regla? Opo. Regular naman po ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Regular po ang regla ko. Ngayon lang po talaga siya nagkaganito. So mula nung Disyembre hanggang ngayon, dire-diretso po ang regla nyo? Opo. Okay, nagpatingin na ho kayo, sabi nyo, nagpatingin na po kayo? Opo, pero hindi pa po ako nakapagpa-ultrasound. Ayun. Ay, nung last Yun year po. Ano po? Last year po, nakapagpa-transd na din po ako. Kasi dati po, pag may buwanan regla po ako, masakit ang puson ko. Tapos masakit ang puson ko, sobrang sakit po talaga. Tapos, malakas naman po ang dugo ko. Pero pag nakainom po ako ng parang pinamik, pampaampat ng sakit ng naramdaman ko, hanggang 1 week siya yung regla ko. Yun, nawawala na din. Kaya nagpa-check up ako last year. Ano pong lumabas dun sa ultrasound ho nyo last year? Ano po, yung ang lumabas nun, sabi ng doktor, maga daw po yung lining ng mattress ko. Okay, may binigay hong gamot? Wala po. Ang sinadjust sa akin, lang, magpa-inject daw po ako sa center every 3 months. Okay. Pero yes. Hindi po ako nang pa-inject. Okay. So ngayon, nagre-regla na po kayo ng malakas at mahaba. Opo. Nitong December lang po, nagkaganito. Okay, Opo, ganito po yon. Importante magpa-ultrasound po kayo. Kasi kung buwan-buwan po kayo at sinabihan na po kayo noon na namamaga po yung lining ng mattress nyo, ibig sabihin nun, baka ho ang nangyayari, tuwing nagre-regla ho kayo, bumabalik po yung dugo sa loob ng mattress. So, ang nangyayari, tuwing kumakapal ang matres. Kaya ang nangyari po ngayon, nitong Disyembre, humaba na po ang regla nyo. Talaga pong babagsak ang tinatawag na hemoglobin, yung pula ng dugo. Pag nangyari po yon, alright, wala na hong maaagapan dyan, matatanggalan ho kayo talaga ng matres. Kasi yun ho ang magiging sanhi ng anemia. Pag sinabing anemia, bumabagsak na ho yung dugo nyo, tapos pwede ho maapektuhan po ang puso nyo. Kaya importante, mapuntahan nyo yung doktor nyo, magpa-ultrasound, i-assess, i-evaluate, kung pwede pa hong makuha yan sa gamot. Kung hindi, ang mangyayari po, kailangan ho tanggalin ng matres nyo. Kasi magiging sanhi yun ng pagkababa ng inyong dugo. Yung blood thick, yung anemia na tinatawag. Baka masalinan po kayo ng dugo. Tapos pag hindi pa rin ho yan na-address, pwede ho maapektuhan ng puso. Kasi pag may anemia, mababa ang pula sa dugo, yung puso po natin, okay, magfa-function, magtatrabaho ng doble, 3, 4 na 4 times para lang magkadugo sa buong katawan natin. Yun ho ang magiging problema. Kaya importante i-address nyo na po yan kaagad.
kailangan nyo magpa-ultrasound. Kailangan pumunta po kayo ulit sa doktor nyo para ma-examine at ma-evaluate po ng lalong madaling panahon po. Okay, thank you Ma'am Nina. Doktora, pinakita namin ang picture ni Ma'am Nina. Maputlang-maputla nga po siya. Doktora, ang dami pong pumapasok dito. Pilit ko pong ihahabol if you don't mind. Ang daming katanungan sa inyo na gustong kumonsulta. Sure. Geraldine Amantillo, 45 years old na po ako. 9 months po ako, hindi nagkakaroon. Hanggang ngayon, 2025. Ano po ibig sabihin, Doktora? 45 years old? Opo, mula daw 9 months, hindi na siya nagkakaroon ng mens. Okay. Nag-iinit ang katawan? Wala pong sinabi eh. Texters lang po, Doktora, texters lang siya. Do you think pumapasok na ito sa perimenopausal? Yes. Yes. She's 45. She's 45 years old. Perimenopause can start as early as 40 years old up to about 55 years old. So she's 45. Opo. Number 2, okay, she does not have periods for 9 months. Okay. 9. Anybody, basta 6 months to 12 months na walang regla, considered menopausic. Ayun, menopausal na po kayo, Ma'am Geraldine. Next question, Doktora Ada. Mary Jane Perales. Ay, ang aking nararamdaman po, sumisikip ang aking dibdib kapag buwan ng dalaw at hindi daw siya makahinga, gusto na lang daw niyang umiyak. Ilan taon? Walang sinulat, Doktora. Gusto niyang umiyak, masikip ang kanyang dibdib kapag dumarating ang kanyang mens. Okay, well, baka meron siyang pinagdadaanan. But it could be hormonal in nature. Bagsak talaga ang levels ng estrogen pag nagre-regla. So that can actually affect her mindset. Okay, may hormonal deficiency in her estrogen. Number 2, yung paninikip ng dibdib, well, she has to have a checkup. Because estrogen has a protective role in the heart. So if there is a deficiency or absence of estrogen, it might also cause a little discomfort sa puso niya. So kailangan magpa-check up siya. Kaya alam ko stronger sex ang babae kasi may estrogen kayo for the heart. Eto, Doktora. Hindi lang yan. Ano pa? Hindi lang yan. Hindi ano lang pa? Yan, Edwin. Sige. Eto, Doktora, lalaki ang texter. Para daw ito sa mama niya. Yung bang mga nag-i-insulin na diabetic, mas mapaaga ang pagme-menopause? No. Mga diabetiko? Hindi daw. Ito po, Doktora, si Soli Del Rosario. Kasama daw ba sa pagme-menopause yung nalalagas ang buhok? Yes. Yes. Ito pa, si Lee Ana. Related ba ang dysmenorrhea sa hirap sa pag-anak o pagbubuntis ng isang babae? Yes and no. Sige, Doktora, please tell us more. Okay. Yes, sometimes, okay. Ang matres, pag nakaupo tayo, ayan may model na naman may ako. May model, okay, nice. Okay, yan mo model. Side view to. Ito ang matres. Ito ang fallopian tube, ovaries. Ito ang vaginal canal. Ito ang kwelyo ng matres. Okay, ito yung puerta. Okay, sideways to. Ito yung bladder. Okay, look at the position of the uterus. Asan? Nasa likod. Okay, the position of the uterus is forward. Facing forward. Okay. So, yung mga usual na retroverted ang matres, nakabaluktot. Iba yung mababa, Iba ang mababa sa nakabaluktot. Yun. Okay. Pag nakabaluktot, remember what I said, merong mga nakabaluktot yan na matres, pag nagme-mens, imbis na lahat ng dugo lumalabas, bumabalik sa matres. That can cause dysmenorrhea. And sometimes, alright,
it may be associated with difficulty in getting pregnant because it is not in the anteverted position. Pero may lunas dyan, Edwin. Lahat may lunas? Yes, I told you. May lunas yan. Doktora, pag nakipagtalik, ibang posisyon. Aba, yung sasabit sa chandelier. Doktora Ada Herrera, napakarami pa rito. Kulang na tayo ng oras. May naipangako ka sa akin dati. Hindi pala dati, kailan lang. Na magla-live kang pumunta na lang dito sa studio. Kasi hindi ko kayang basahin lahat ng katanungan. Any last word, Doktora Ada Herrera, ang chief po natin sa Makati Medical Center, Department of OB-GYNecology. Hindi ako chief. Ikaw ang aking bossing. Noon yun. Ngayon hindi. No. I just love what I'm doing. Wellness advocate ako. Meron lang ako sasabihin sa mga kababaihan Sige dyan. po. Bakit malakas ang dugo ng babae? Mm-hmm. Tandaan natin hindi lang dahil sa estrogen. Maswerte tayo kasi binigyan tayo ng dalawang mukha ng Diyos. We have two faces. One up for the whole world to see and another face down under, okay, that is intimate and personal. Okay. Lahat tayo, gusto natin magpaganda, maganda ang mga muka, pero nakakalimutan natin, yung mukha natin sa baba, tumatanda rin. So, kayo dyan, tingnan nyo kung anong itsura ng mga mukha nyo dyan sa baba. Kailangan kasing masaya ng mukha nyo sa taas. Now, kung malungkot dyan, may lunas po yan. Yan yung mga pangangate, mabigat, ganito, etc. Kailangan i-address nyo yan. Tandaan nyo, there's always an option. Hindi pwedeng sabihin nyo, tumatanda na tayo. No, age is only a number. Number lang po yan. Kailangan i-accept natin na bumabata tayo, tumatanda. Pero hindi tayo tumatandang mag-isa. Nandito po ako para makatulong sa inyo. Puntahan nyo rin yung inyong mga doktor, yung mga OBGYN. Pag may concern kayo, may doktor kayo, kausapin nyo sila para mabigyan po kayo ng lunas or option para ma-address ang inyong concern. Number 2, kailangan aware kayo kung anong nangyayari sa katawan nyo. At pangatlo, tandaan nyo, yung mga nararamdaman nyo, way of life po yan. Para lang po tayo tumibay. Pag tumatanda tayo, kailangan, okay, remember AGE, accept, let go. Pag sinabing let go, tandaan natin, yung mga na-experience natin, bago po yan. Miski na sabihin natin, tumatanda tayo, na ang dami nating hot flashes, kailangan lang natin to go through it. Okay? Walang ibang lunas kung hindi to go through it. At tandaan natin na ganitong itsura natin, kung meron tayong nararamdaman, pwede natin bigyan ng lunas ang mga simptomas na to at kailangan paalagaan natin ang ating sarili. Always priority ang health natin. Kasi hindi tayo makakatulong sa iba kung hindi natin tutulungan sarili natin. Wow.